Nagliliyab pa ang ilalim ng Navotas landfill batay sa kuha ng thermal drone camera. Pero sa polusyong dulot ng usok nito sa Ubando, Bulacan, naghahanda ng kaso ang munisipyo laban sa mga responsable sa sunog. Nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Mel, 4 na araw mula nang sumiklab ay kita pa rin yung apoy mula dito sa nasusunog na Old Navotas landfill. Humigit kumulang kalahating kilometro ang layo mula dito sa aking kinaroroonan. Kanina ay nagpulong na yung mga lokal na pamahalaan na apektado nitong sunog kasama ang DNR at ang Bureau of Fire Protection para bigyang solusyon o bigyang linaw ang magiging solusyon sa problemang ito. Gamit ang isang drone na may thermal camera, sinuri ng lokal na pamahalaan ng Navotas ang nasusunog pang landfill. Sa ngayon, mistulang usok na lang ang makikita pero nasa ilalim ng tambak na basura ang sunog. Di ibig sabihin na walang apoy, hindi nagsusunog. Kasi nasusunog po yung ilalim po niyan. Nais nilang malaman kung saan lugar sa malawak na landfill ang nangyayaring sunog. Kita sa thermal image na sa ilalim ng makapal na usok, malawak at hiwa-hiwalay ang mga nasusunog na basura. Gamit ang thermal image, nakita nila ang mga lugar na hindi pa inabot ng sunog. Nagawa tayo ng mga kanal para hindi na madamay po yun. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Navotas na mahirap at komplikado ang kakailanganing operasyon. Para tuluyan itong mapula, tatapakan daw nila ito ng lupa para mawala ang supply nito ng oxygen. Kita sa drone video ang makapal na usok na nagbumula sa landfill patungo sa direksyon ng Ubando, Bulacan at bahagi ng Malabon. Ang lokal na pamahalaan ng Ubando na siyang lubhang apektado ng usok, naghahanda para sa pagsasampa ng kaso sa sinumang responsable sa insidente. Hinihingi na nila ang lahat ng datos tungkol sa dating operator ng sarado ng landfill. Lalo na sa aming mga naghahanap buhay ay hindi po talaga nakapagtrabaho. Kaya dapat po talagang managot ang may kung sino man po yung dapat na nagkasala. Sa time-lapse video, kuha malapit sa landfill, kita ang pabago-bagong direksyon ng usok mula sa sunog. Sa air quality monitoring ng DNR, hindi na pasado ang nilalanghap na hangin ng mga tinatama ng usok mula sa landfill. Ang guideline values natin, ang maximum dapat po 35 micrograms per normal cubic meter. Umaabot po ng mga 41, 42, nag-average po doon. So lampas po sa... Malapit dito nakatira si Sol. Bagamat natitiis pa naman daw nila ang usok, halos wala nang kumakain sa kanilang maliit na karinderya. Mahirap po dahil lalo na po sa kabuhayan. Wala pong kita. Ilang araw na po ito? Simula po nung 10. Ganito rin ang problema ng mga taga-barangay sa Lambao sa Ubando na lumikas na muna at nakatira ngayon sa evacuation center. Bagsak daw ang benta nila ngayon ng isda. Mahirap po doon, kaya po gumawin po ako dito. Doon ang usok eh. Tsaga na lang po yung usok. Apektado po yung hindi makakagan po yung ayos kung yung usok eh. Pag magtitinda naman dyan, ganun din, matumal naman magtitinda dyan. Sa kuha naman ng aking 360 drone camera bago lumubog ang araw, kita ang muling paglabas ng apoy mula sa nasusunog na basura. Inasahan na raw ito ng BFP dahil hanggat hindi naapula ang sunog sa ilalim ng makapal na basura, lalabas ang apoy. Mel, bukas nakatakda na makipag-usap ang dating operator ng landfill sa DNR tungkol sa kanilang landfill closure plan para malaman kung saan ito nagkaroon ng aberya, nagkulang at nagkasunog pa kahit ito ay sarado na. Yan ang latest mula dito sa Malabon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.